Happy Tuesday morning po sa inyo lahat mga kapatid. Salamat muli sa ating Panginoon sa isang mabiyayang umaga na ipinagkaloob sa ating lahat. Tayo po ay sama-sama muli na magbubulay-bulay ng kanyang mga aral at salita sa pamamagitan ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sa inyo po mga nakikinig at nanonood ngayon, tayo ay magpapatuloy sa ating ikalawang bahagi ng ating tinatalakay na paliwanagin ang iyong ilaw, tanglawan ang mga naliligaw. Ang ating pong batayan talata ay ating babasahin sa Mateo 5:14-16 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Wala rin naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita.
Ang sermon po o pangangaral ng ating Panginoong Hesus ay nakabatay sa liwanag ng kanyang kapahayagan na nalalapit ang pagdating ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. Mababasa po natin sa chapter 4 verse 17. At ang diin ng pangaral ay ang pagiging karapat-dapat sa pagpasok sa kaharian ng ating Panginoon. Ang issue ay anong uri ng kabanalan at katwiran ang nararapat sa kaharian. Sapagkat ang pamantayan ng kabanalan na alam ng mga mamamayan at kanilang pilit at buong hirap na tinutupad ay ang uri ng kabanalan at katwiran na itinakda ng mga Pariseyo at mga Eskriba. Ang pangangaral po ng ating Panginoong Hesus tungkol sa tamang uri ng kabanalan ay ang pagkakaroon ng tamang relasyon sa ating Panginoon Diyos at susunod dito ang mabubuting gawa na nagpapatunay na tayo ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon Diyos. At ang pangunawa, pagkilos ayon sa tamang pamantayan ng kabanalan ay hindi po madali. At asahan ang mga pag-uusig sa paggawa nito, katulad ng naitala sa Matthew 5:10-11. Kalakip ang katiyakan ng gantimpala mula sa ating Panginoon Diyos sa pagtanggap ng mga pag-uusig dahil sa ating Panginoon. Babasa po natin sa Matthew chapter 5 verse 12. Sa pagtalakay po ng ating Panginoong Hesus ng mga dapat ugaliin at mga katangian o kingdom values ng mga sumasampalataya sa Diyos ay karapat-dapat na siyang papasok sa kaharian ng ating Panginoon. Kanya ipinakita ang malaking kaibahan nito sa pamantayan ng kabanalan na itinuturo ng mga Pariseyo at mga Eskriba. Ang tinuturo ng mga ito ay yung strict compliance and observance ng kautusan. Ito po ay mga panlabas na kalinisan sa pamamagitan ng mga rituals, seremonyas, subalit ang kalagayan ng puso ay marumi at masama. Sila po ay mapagmataas at ang turing sa mga hindi Hudyo ay panggatong sa impyerno. Malupit na nagsasanhi ng kaguluhan sa pagitan ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus at sa sekta ng tinatawag na Judaismo. At para sa kanila bilang sila'y mga Pariseyo at mga Eskriba, ay narating na nila ang pinakamataas na antas na kabanalan at kalugod-lugod sa ating Panginoon Diyos. Inisa-isa po ng ating Panginoon ang mga tinatawag na kingdom values na ating makikita mababasa sa Matthew 5:1-11. At pagkatapos ay gumamit siya ng dalawang paghahambing o yung tinatawag na metaphor upang ipaunawa na may pangangailangan sa mga mananampalataya na ipakita ang kanilang naibang uri ng buhay sa gitna ng masama, marumi at nabubulok na sistema ng ating lipunan. Ang paghahambing o metaphor na ginamit ay ang asin at ilaw na mababasa natin sa Matthew 5:13-15. Bilang ilaw ng sanlibutan, kailangan itong lubos na magliwanag, mga mabubuting gawa, upang itaboy ang kadiliman at dahil dito ang mga tao ay luluwalhatiin ang ating Panginoon Diyos na naitala sa Matthew 5:16. Ang wika nga po mga kapatid sa ating ikalawang puntos na ating pagbubulay-bulayan. Nauna po noong Monday morning yung isa sa unang bahagi ng ating paksa patungkol sa ating pagiging maliwanag, tanglaw na bilang mga tagasunod at mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ang wika po ang kalakip na utos sa pagtawag ng ating Panginoon Diyos bilang ilaw ng sanlibutan at ang dakilang layunin nito. Ang sabi nga po sa verse 16, paliwanagin ninyo ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at ang magiging bunga ay luluwalhatiin ang banal na pangalan ng Ama sa Langit ng mga taong tatanggap at sasampalataya sa Kanya. Ang wika po, paliwanagin ninyo ngayon ang inyong ilaw. Ang pangungusap nito ay hindi po optional. Sa halip ito ay isang absolute imperative. Ang pagiging mananampalataya at tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay nararapat na magliwanag ang ilaw na ang kahulugan ay magiging kaakit-akit sa kanyang buhay patotoo
bilang Kristiyano, nagliliwanag sa magandang asal, pag-uugali. Taglay niya yung tinatawag na kingdom values at isa sa mabisang saksi ng Ebanghelyo. Mabubuting gawa na binanggit po sa verse 16. Ito ay bunga ng pagiging konektado at may malapit na kaugnayan sa source ng liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat si Kristo ang source ng liwanag, hindi ito nauubos at patuloy ang nagdiningas ang liwanag nito. Ang ating Ama sa langit, ang pagkakabanggit ni Mateo sa katagang ito ay nagpapahiwatig na katotohanang nalulugod ang Diyos sa pagtataglay ng mga kingdom values, mga magandang pag-uugali na karapat-dapat sa kaharian ng ating Panginoon Diyos, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Ang pangungusap na ito ay ibinubunsod na matinding pangangailangan ng isang sanlibutan na mailawan at matanglawan ang liwanag ng katwiran, kabanalan at katotohanan. Tayong mga tagasunod ni Kristo ay may kakayahan at tungkuling na gampanan ang mga ito. Sabi po sa verse 16, sa ating pagliliwanag ay luluwalatiin ang inyong Amang nasa langit. Ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan at ang eksaktong kabaligtaran nito ay ang Satanas na prinsipe ng kadiliman. Ang paghahari ng liwanag laban sa kadiliman ay ang kaluwalhatian para sa ating Diyos sa kalangitan. Ang pagtatagumpay ng mga tagasunod ni Kristo ay ang pagtaboy sa kadiliman at tagumpay sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Tatlong dahilan kung bakit nararapat na paliwanagin ng patuluyan ang ningas ng ating mga ilawan. Biblically, ito ay utos ng Panginoon Diyos. Number 2, incidentally, ito ay kailangan ng sanlibutan na sa kadiliman at kasamaan. Practically, number 3, ito ang inaasahan sa atin bilang tagasunod ni Kristo. Mga kapatid at mga kaibigan, maraming tao ang tinatanggihan ng Ebanghelyo. Ang wika nga, hindi sa dahilang ayaw nila kay Kristo. Bagkus ang dahilan ay maraming Kristiyano ang nagsasabing sila ay binago ng ating Panginoon, subalit ang kanilang pahayag ay itinatanggi ng nakikitang uri ng kanilang pamumuhay na walang ipinagkaiba sa mga nabubuhay sa kadiliman. Malungkot po sa parte bilang mga mananampalataya na nais ng Panginoon na tayo ay magliwanag. Ang maningas nating ilawan ay nagsisilbing gabay at liwanag sa mga naliligaw pabalik sa tahanan ng ating Panginoon. Ang ningas ng ating ilawan ay kailangan na mga nais magbalik loob sa ating Panginoon. Marami pong mga tao ngayon ang naghahanap ng daan pabalik sa ating Panginoon, lalo na yung mga naliligaw ng landas. Kaya kinakailangan na tayo ay magliwanag upang sila'y matanglawan pabalik sa ating Panginoon na tayo po ay isang mabuting patotoo. Ayon sa tradisyong historical, noong panahon ni Apostol Pablo, may isang paligsahan na ginaganap sa Persian Games. Ito po ay pinapaniwalaang forerunner ng Olympic Games na ginaganap sa timog ng Corinto. Nakarera sa takbuhan na ang mananalo ay ang unang makakarating sa finish line na may ningas pa ang hawak na sulok na kanyang tangan-tangan habang tumatakbo at hanggang sa finish line, ito ay nagniningas pa rin. Ginamit ito ni Apostol Pablo bilang larawan ng kanyang sabihing, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. Tayo man ay kailangang tumakbo sa paglalakbay sa ating mga pananampalataya na habang tayo po ay tumatakbo at tinatanaw natin ang finish line, ay patuloy na nagniningas ang ating ilaw bilang isang Kristyanong nagbibigay ng liwanag sa sanlibutan. Salamat sa ating Panginoon sapagkat
Kung tayo ay patuloy na nagpapagamit sa Panginoon ang ating buhay, ang ating buong pagkatao, na tayo po ay maging tanglaw at liwanag, na siyang ating pinagkukunan ng lakas at liwanag na ito ay ang ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ay isang nagiging channel of blessings para sa iba, daluyan ng pagpapala, lalo na sa mga taong naliligaw at naghahanap ng liwanag. Kaya mga kapatid, magpatuloy tayo sa ating mga paglilingkod at salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya na binibigyan tayo ng pagkakataon, isang pribilehiyo na tayo ay maging daluyan o instrumento ng daan pabalik sa ating Panginoon sa mga taong naliligaw. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos amang nasa langit, salamat po sa iyo pong mga mabiyayang salita na amin na pagbulay-bulayan. At sa umagang ito, sa mga nakikinig at nanonood ngayon, maaring sila ay papasok na sa kanilang paaralan o sa kanilang trabaho. Aking pong dalangin, Panginoon, sa iyo pong pangunguna sa buhay namin, sila ay makaranas ng mayamang pag-iingat, kalakasan sa buong araw na ito na kani-kanilang mga gagawin. Panginoon namin na dakila at dakilang manggagamot, may mga kapatid kami, mga kaibigan na ngayon ay nanonood at nakikinig na patuloy na humihingi ng kagalingan na nagbubuhat sa iyong awa. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong pong masaganang paghipo sa mga kapatid kong ito upang maranasan ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Salamat po, Panginoon. I-bless niyo po ang buong araw namin ito sa paglilingkod at ikaw ay maluwalhati. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus at sa gabay ng Diwang Banal. Salamat at papuri sa ating Panginoon at salamat din po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po, be Christ-like in your workplace today, umayo at maglingkod.